Hinanong sa ano eh. Yung Psalms ba awit? Psalms na lang, sige. You know, I understand. Yung Book of Psalms, nasa kasunod yun ng ano eh, John? Wala ba dyan? Psalms 119 verse 89, English version. Yan. King James, yan. Lamig. Ano lamig? Pero pagkabanda ka nito, lamig. Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Itong word na ito, settled na yan, intact na yan. Sa langit pa lang, wala ka pa. Intact na ang salita ng Diyos. And this word is very powerful. Napaka-makapangyarihan ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, settled na yan. And it will accomplish. Magaganap, mangyayari. Hindi mo kailangan pagsumikapan gawin. Because God will accomplish it. And will complete it. Yung word? Tanong, meron ka bang word na natanggap? May pangako ka ba ng Diyos na natanggap sa buhay mo? Do you have? Mangyayari na. Because it is settled in heaven. Magaganap yan. Kung meron ka ba dyan? Word na pangako ng Diyos na taglay mo sa buhay. And no one can stop that because God is unhindered. Alam niyo yung unmovable? Bagyohin man yan, tirahin man yan, kung anong kanyon, di ba? Unmovable, hindi yan matitingnan. Hindi yan magagalaw. Pero unhindered, hindi napipigilan. Kung minsan sabi ng Pastor Will, minsan ayaw ko na unmovable. Kahit anong pukpuk, kahit anong tulak, hindi gumagalaw. Pero ang unhindered, wow, very progressive yan. At nagkakaroon ng greatest victory. Ang mga unhindered. Meron ba dito unhindered? Wow, praise the Lord. Kaya yung pangako sa'yo ng Diyos, ang tagal-tagal mo ng tempo, parang sabi ng nangyayari sa akin. The Word. Thy Word is settled in heaven. Binigay sa'yo ng Panginoon ang gagawin niya. Hindi mo kaya? Yes! Pero ang Diyos, kaya-kaya niya. Siya ang gagawa, hindi ikaw. Kaya alam mo itong mga magigiting na magdirigma ito, kung kilala nyo, ito yung mga nakasama ni David doon sa kuweba, sa Adulam. Nung siya'y nagtatago, hinahabol siya ni Saul upang patayin. Haring Saul. Ito yung mga mandirigma na, ano daw yun? Puno ng problema, puro utang, yung mga ulila, yung mga wasak ang buhay, amen, doon sa kuweba ng Adulam, ito yung kasama ni David. Eh si David nagtatagol din yung time na yun. Pag binasa mo itong mga magigiting na magdirigma ito yung sumama kay David, amen, hanggang sa lahat ng panganib. Hindi nila iniwan ang kanilang pastor. Nanindigan sila na ipaglaban, ipagtanggol. Amen. Ang kanilang pinuno, si David. At ito si David, amen, nang isang araw ay nagsabi siya na nanguuhaw ako, na gusto ko man lang makainom ng tubig sa balon doon sa may Bethlehem. Alam niyo yung nangyari? Sino nagbasa? Sabi niya tatlo nagbasa ka, sumagot kanina. Anong ginawa? Anong ginawa? Nagigil. Nagigil! Yung tatlo! Tatlo, di ba? Tatlo! Ang sabi ng Biblia, lumusot sa hanay ng mga Pilisteo. Pero hindi sa labang nakapaglaban sila nakipagpatayan. Wala tinignan pa rin tayo. Pero nakakuha sila ng tubig sa balon. Hindi ko alam paano ginawa nila, hindi naman kinuwento. Pero nadala nila kay David. Alam mo si David nung time na yan, hindi lang naman pala puhaw pisikal ang naramdaman niya, kundi yung ihaw. Ihaw, uhaw. Hallelujah. Parang nakapili.
kaya ako nababanggit? Dahil sa kanyang uhaw sa pisikal, hindi lang. Sa ano lang. Dahil ang Bethlehem, alam niya doon sisilang ang living water. Ang Misaya, ang Kristo, na magpapatid ng uhaw ng ating kaluluwa. Dahil sa nagtatagungan siya eh. Diba? Ang dami ng prayer, hanggang ngayon dito na yung tugon ng Panginoon. Oo, wala. Ibig sabihin, lahat ng prayer niyo, tinugon. Mabuti pa kayo. Lahat ng prayer niyo, tinugon. Ako, ang dami kong prayer. Oo. Pero, hindi lahat tinugon. Pero, unti-unti isa-isa, tinutugunan. Tinutugunan ako. Yes. Hindi ka magtugunin ngayon, pero may katugunan ng Panginoon. Minsan nga, ang katugunan niya, hindi! Diba? Hindi, wala. Diba? Hindi ang lahat ng panalangin mo ay bibigyan ng Panginoon. At dapat, ang panalangin natin, kung anong kalooban ng Panginoon, hindi kalooban natin. Amen? So, kaya ko kinukwento sa inyo, itong paglusot ng mga mandirigmang ito, itong mga dumikit sa kamay niya, yung tabak. Alam niyo ba tabak natin? Ano ang tabak natin? Ulat pa rin. Maniwala kayo. Lahat ng mensahe dito. Sino bang word? And the word become? Sino yun? Oh, lahat na ulit kay Jesus. Mula sa Old Testament, patungong kay Kristo sa krus. Mula sa New Testament hanggang sa 2022, uuwi din sa krus. Old and New Testament, papunta sa Word. Hello? Kaya hindi tayo maliligaw. Di ba? Walang ibang daan. Katotohanan at buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sabi ni Jesus. Kaya lahat, yan mga kapatid. Mangyayari kung anong salita ng Diyos. Kung mayroon kang taglit-taglit. Ngayon may nangyayari sa church, may mga problema, kahit sa mga pamilya, okay lang yun. Ang totoo niyan, kinikimig hindi natin kaaway. Yung kapwa natin kapatiran, nakasama natin sa church, na umalis. Hindi natin sila kaaway. Pero ang Diyos, naglilinis. May iwan ang tapat na naglilingkod ng mamahal sa Panginoon. Kaya tingnan yung katabi mo. Ayan. Yan yung mga tapat na naglilingkod sa Panginoon. Ang tabi mo, yung nasa likod mo. Yung nasa harap mo. Yung nagsasalita ngayon. Yan ang mga tapat na naglilingkod sa Panginoon. Oh. At huwag kang malungkot kung mayroong mga maalis. Kasi sa totoo lang, kuminsan, sila pa ang nagiging hadlang, kaya tumatagal ang pagtatagumpay nyo. Pero dahil gusto nang ibuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala, ito yung kanyang kaparaanan. Masakit? Opo. Minsan masakit talaga. Hindi nga minsan, madalas. Pero doon naman tayo mahuhubog. Dili mahubog sa tuba. Mahubog. May natuwa? Si ano, walay ba yan? Walay? Naku, ang mga walay, walang Diyos. Walay God. Kami may aga. Ha? Sino? Walay gihapon? Kawalay umupay. Dili, uy! Dili, uy! Maupay. Talaga? Mabuti pa dito. Makakapagwaray ako. Kasabot ka mo? Sabot. Wala ka mo kasabot? May sabot. Araw? May sabot. Kay ako, dili kamao.
rin natin yan, ha? Ano ba ibig sabihin niya? Okay, bago ako pumunta sa tema, pakakantayin mo natin si Pastor Rico, no? At saka si Brother Lito. Galing pa na Laguna to. Actually, sa specific na niya, yung sa Laguna ng Laguna. Halika, punta na tayo na. Okay, inukay ko pa yan, ha? Bigyan natin sila naman kung kasamahan ko na, ha? Ayan, pwede lang bigyan natin kanina. Alam niyo po ba itong 12th anniversary ay napupuli na Panginoon. Ginagawa nila ang bawat panahon ay dito. So, ang aawitin namin, no? Hindi kami masyado sa English. Pero, ita-translate ka lang natin yung mga kanta nyo, ito Tagalog. Ang ganda ng mga microphone dito, ano? Pwede ba ako kayo magdala mamaya? Sa bawat oras at sandali, sa'yo lagi pagsambay manalangin sa buhay ko'y maghahari sa bawat oras at sandali. Susunod sa'yo lagi sa pagbabago manalangin sa buhay ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay aking buhay sa iyo, Panginoon, upang ang bawat sandali maging gintong panahon. Sa bawat oras at sandali, susunod sa'yo lagi. Sa'yo bago manalangin sa buhay ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang
aking itong panahon. Sa kanya ang lahat ng bagay sa mundo'y panandali ang lamang ngunit ang aking bigyan. Hindi ko pasman pakailan-kailan pa man. Inulan mo ang iyong mga mata, sundan mo ang liwanag ng buhay, huwag kang mawawala ng pag-asang makita sa Kanya. Sa Kanya inulan mo ang iyong mga mata, sundan mo ang liwanag ng buhay, huwag kang mawawala ng pag-asang makita si Jesus. Ang gabay sa tuwina, si Jesus. Ang gabay sa tuwina. Isa na lang, ang wala ng laman, wala lang tumulong sa mga. So, solid kayo mamaya sa semento.